mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang lahat po'y sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magsiyawit na bayan, pinagpalakan, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos kasama ang ating mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, lalo na po yung mga may sakit, yung ating mga overseas Filipino workers na may karamdaman na sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nag-asala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y mapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos ng Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok
ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuho sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinabrap niya si Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng mga iyon. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga ito. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila ay kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo ay yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy ang kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo po lahat. Magulang natin, Diyos Ama,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isa na namang talinhaga ang inilihad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y naging punong kahoy, ano pat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay nangangarap ng isang malago at mayamang relasyon sa ating kapwa, sa ating sarili at sa Diyos. At hindi sapat, mga kapatid, ang pagmamahal para mapalago natin at mapayaman ang ating relasyon sa sarili, sa ating kapwa at sa Diyos. Hindi rin sapat ang pangunawa, ang pakikinig, at ilan pang mga sangkap para sabihin nating malago o lumalago ang ating pakikipagkapwa. Kasama ng mga ito, napakahalaga yung tinatawag na communication o pakikipag-ugnayan. Ang isang relasyon na walang ugnayan o walang pakikipagtalastasan, kailanman ay hindi lalago. Kahit may pagmamahal, hindi lalago ang isang relasyon kapag hindi natin alam i-communicate ang ating pagmamahal. Hindi natin pwedeng i-presuppose na nauunawaan at naintindihan ng ating karelasyon, lalo na sa Diyos, ang ating nasa sa loob, ang ating damdamin, ang ating intensyon, unless i-communicate natin yan, either through words or action. Mahirap manghula. Sabi nga, maaring yung mukha nating nakakunot, pag hindi natin i-communicate kung anong ibig sabihin nun, para sa iba, pwedeng yan ay galit. Na magpapalayo sa kanila sa atin. Ganun kahalaga ang communication sa pagpapalago ng relasyon. Binibigyan ko po ng puntos ito ngayong umagang ito sa ating pagninilay sapagkat kung pakikinggan ninyo ang unang pagbasa, ang dahilan kung bakit nagkasala ang mga Israelita ay sapagkat hindi na nila alam kung anong nangyari kay Moises. Sa kanyang pag-akyat sa bundok upang kausapin ng Diyos, naiwan ng Israelita sa kapatagan. Wala silang nabalitaan ni ho ni ha kung anong nangyari. At dahil sa kakulangan ng komunikasyon, anong nangyari? Nabulid sila sa isang malaking kasalanan. Nabulid sila sa paniniwalang baka patay na si Moses o baka hindi na siya babalik. Nang hina ang kanilang pananampalataya at naghanap ng ibang pagtutuunan ng kanilang paniniwala, nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya ganun kahalaga
na nagdala sa kanila sa malaking kasalanan, kaya ganun kahalaga ang komunikasyon. Once na pinutol natin ang komunikasyon sa ating karelasyon, yan man ay kapwa, yan man ay sarili, yan man ay Diyos, dahang-dahang magigiba at dahan-dahang magiging mapurol o hindi yayaman o hindi lalago ang ating relasyon. Sabi nga, ang communication ang lifeblood ng relationship. At sa buhay natin, Kristiyano, sa buhay bilang mananampalataya, ang pakikipag-communicate natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya pag hindi kayo nananalangin, hindi kayo nagdadasal, hindi lalago ang inyong relasyon sa Diyos. Hindi natin pwedeng panghulain palagi ang Diyos sa kung ano ang ating nasa sa loob at ang ating damdamin. Bagamat kaya niyang basahin ito, maganda at magaling na atin itong naipahayag sa pamamagitan ng komunikasyon. Paano lalago ang ating pananampalataya sa Diyos? Paano ito lalaki at magiging daan para tayo'y mas lumago bilang Kristiyano kung hindi naman tayo o kulang tayo ng pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Prayer is the lifeblood of our Christian life and our relationship with God. At ngayong umagang ito, kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya, kung gusto nating lumago ang ating relasyon sa Diyos, binibigyang pansin ng ating mga pagbasa, ang una at ikalawang pagbasa, ang pananalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi napuputol. Kung yan man ay pananalangin may kasamang tampo, kung yan man ay pananalangin may kasamang pagkainip, galit o sama ng loob sa Diyos, ipahayag natin. Ipahayag natin sa Kanya upang hindi lang natin maunawaan ang ating damdamin at ang ating sarili, kundi upang maunawaan natin at mabuksan ang puso natin sa gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Without prayer, our relationship with God will never grow. At sana, ngayong umagang ito, bigyan natin ng pansin ang napakahalagang aspetong yan ng buhay natin bilang Kristiyano. Never abandon prayer in our daily life. For our relationship to grow, especially with God, we need to pray. Kung mahalaga sa atin ng Diyos at mahalaga sa atin ang ating sarili at ang ating kapwa, we have to pray because it is the lifeblood of our relationship as a Christian, as a follower of Jesus. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating Amang mapagmahal. Hilingin nating tayo Kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang Katolika at mga hinirang na tagapamuno rito, sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsaalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos
Sa sino mang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala, ay mata mo nawa ng sangkatauhan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na natamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwalaang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapighatian sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento at gawang panalangin sa pamagitan ni Jesucristong Panginoong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa aming saligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Narito naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ang isasagawa pong second connection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. At natanto sa kasulatan ng turo, pakikinggan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging lektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan.
Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpaparista. Maraming salamat po. Ika-4, Rome Pilgrimage. Kinagagalak po naming ipaalam sa inyo na may ilang pang bakanteng slot para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio at posible natin makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian Ocrisel sa mga numerong ito: 0998-3070-680 o sa 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at tibayan, kanyang pagkaling at habang, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo ay nasa ika-28 araw na ng Hulyo, ika-17 Lunes sa karaniwang panahon. Ang lahat po ay inaanyayahan tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meribah sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpan, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Awit tayo po. Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda na pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, ang tunay naming araw. Kaloob mo ay buhay sa katawat isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan, malayo sa masama't anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyan lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Tayo po'y magsiupo. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay, iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Dasal ko at hari, lingapin mo ngayon. Itong tumatawag at napatutulong. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin. Ang katugunan mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalo't masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. O dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa,
Niyong bibig nila'y sanay na mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat. Ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay. Iyo sanang dinggin ang aking pangumagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon yung banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakila ay purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon, kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siyang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya ay nangungusap. Pati ilang nitong Kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang, at siya ring nagpapala upang sila ay matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi ang maghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon.
Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Hindi mahihambing kahit saan ang kanyang mga dakilang gawa. Purihin Sa lahat ng panahon. Purihin sa lahat ng panahon. Purihin sa lahat ng panahon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon ating Diyos. Purihin siya sa lahat ng panahon. Tayo po'y magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Ipinagkakapuri natin si Kristo sa lahat ng tao, sapagkat tigib siya ng pagpapala at ng Espiritu Santo. Dumulog tayo sa Kanya na may pananalig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Igawad sa amin ang isang mapayapang araw. Sa pagsapit ng gabi, pupurihin ka namin ng may tuwa at pusong dalisay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sumasa amin nawa ngayon ang iyong kadakilaan, gabayan ang kilos ng aming mga kamay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong mukha at panatilihin sa kapayapaan. Ipagsanggalan kami ng bisig mong makapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang mga umaasa sa aming mga panalangin, gawaran sila ng biyayang espiritual at pangkatawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod sa pampansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pampansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, magmula nawa sa iyong paggabay ang lahat ng aming ginagawa. Ang aming may pagpatuloy ito sa tulong ng iyong awa. Tulutan mong sa iyo lamang manggaling ang aming gawain upang makamit namin ang kaganapan nito sa tulong mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po